po kayong lahat. Welcome back to my channel, Project Maple TV. Noong Oktubre 2024 ay naglahad ang Immigration, Refugees, and Citizenship Canada ng mga target nito ukol sa bilang ng mga tatanggaping permanent resident na diretsyong makakaapekto sa mga temporary residents na nasa Canada. Kabilang dito ay ang pagliit ng bilang ng mga tatanggaping international na estudyante, pagbabago o reforma sa Post-Graduation Work Permit Program, at reforma sa Temporary Foreign Worker Program. Kung interesado ka sa paksang ito, mangyaring panoorin ang video hanggang dulo. Huwag din kalimutang mag-subscribe, i-like at share ang video para updated din ang iba sa mga impormasyon tungkol sa immigration sa Canada. Bawat taon, ang Minister ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada ay naglalahad ng immigration level plans sa mga target ng imigrasyon para sa susunod na 3 taon. Ang plano ay naglalaman ng mga target para sa mga tatanggaping permanenteng residente sa 2025, kasama ang mga tiyak na layunin para sa 2026 at 2027. Sa kauna-unahang pagkakataon, isasama rin nito ang mga target para sa pansamantalang residente na layuning bawasan ang dami ng mga ito sa 5% ng populasyon ng Canada pagsapit ng katapusan ng 2026. Sa pagbuo ng plano, isinasaalang-alang ng IRCC ang mga sumusunod. Mga prioridad at layunin para sa immigration, kabilang ang mga nakasaad sa Batas ng Immigration, Refugees and Protection Act o IRPA, mga pang-ekonomiya at mga pangangailangang pangrehiyon, mga international na obligasyon at commitments, kapasidad sa pagpaproseso, kakayahan na tumanggap, isama at panatilihin ang mga bagong dating. Sa buong taon, nakikipag-ugnayan ang IRCC sa iba't ibang mga stakeholder at kasosyo, kabilang ang mga lalawigan at teritoryo upang makatulong sa pagbuo ng plano. Ang IRCC ay nagsasagawa din ng mga pagsasaliksik ng opinyon ng publiko sa pamamagitan ng mga survey at focus group kasama ang mga bagong dating, mga Canadian na nakatira sa mga rural areas, mga Francophone na nakatira sa mga komunidad sa labas ng Quebec, at mga katutubong mamamayan. Ano nga ba ang target ng gobyerno para sa mga permanenteng residente? Kasama sa permanent resident programs ang mga economic streams, family reunification, refugees and protected persons, at humanitarian and compassionate admissions. Ang plano ng ANTAS ngayong taon ay nagbabawas ng mga target para sa mga permanenteng residente simula 2025 at nagtataya ng pagbaba para sa mga susunod na 2 taon, na magreresulta sa pagtigil ng paglago ng populasyon ng panandalian upang makamit ang isang maayos na napapamahalaan, paglago na napapanatili at kasaganaan pang-ekonomiya para sa pangmatagalang panahon. Ano nga ba ang plano? Ang plano ay naglalarawan ng kabuuang pagbaba ng 105,000 na admission sa 2025 kumpara sa inaasahang antas ng 2025. Nagbibigay prioridad sa mga aplikante sa Canada at mga landas para sa mga narito na. Mahigit 40% ng inaasahang pagtanggap ng mga permanenteng residente sa 2025 ay mula sa mga kasalukuyang pansamantalang residente sa Canada. Ipinakita ng mga pagsasaliksik na mga newcomer na may karanasan sa Canada ay may positibong tagumpay sa pangmatagalan. Ang mga skilled at mga edukadong bagong dating na ito ay maaaring magpatuloy na sumuporta sa workforce at ekonomiya na hindi nagdadala ng karagdagang demand sa mga serbisyo sa lipunan. Magkakaroon ng mga pagsasaayos sa mga stream ng ekonomiyang imigrasyon upang bigyang prioridad ang paglipat ng mga manggagawa na narito na patungo sa mga permanenteng residente at upang tumugon sa mga pangangailangan ng merkado ng paggawa ay ang tinitingnan para sa mga nandito na sa Canada. Magbibigay ng diin ang Federal Economic Priorities sa mga programa kabilang ang Canadian Experience Class at mga programang pangrehiyon na imigrasyon.
upang makaakit ng mga manggagawa na kailangan tulad ng sa pangangalaga sa kalusugan at mga trade occupations. Nakatuon sa ekonomiyang imigrasyon kung saan humigit kumulang 62% ng kabuuang admission ng mga permanenteng residente ang ilalaan para sa economic class sa mga pangunahing sektor tulad ng kalusugan at mga kalakalan sa 2027. Patuloy na pag-uugnayin ang mga pamilya at mga mahal sa buhay, kabilang ang asawa, anak, magulang at mga lolo at lola. Sa 2025, halos 24% ng kabuuang admission ng mga permanenteng residente ay ilalaan sa family class. Pinapanatili ang pangmatagalang pangako ng Canada na tanggapin at isaayos ang mga vulnerable, kabilang ang mga tagapagtanggol ng karapatang pangtao, mga refugee, LGBTQI+, mga pangrelihiyon at etnikong minorya, at mga kababaihan at bata na nasa mga hindi ligtas na sitwasyon. Pinalalakas ang mga komunidad ng Francophone sa labas ng Quebec na sinusuportahan ang kanilang kaunlaran sa ekonomiya. Mula sa kabuuang mga target, sa pagtanggap ng permanenteng residente, ang imigrasyong Francophone ay kakatawan sa 8.5% sa 2025, 9.5% sa 2026, at 10% sa 2027. Ang mga target na ito ay pinalawak mula sa plano ng nakaraang taon at nagpapahintulot sa patuloy na pagtaas ng dami taon-taon ng mga admission ng Francophone sa labas ng Quebec, sa kabila ng pagbawas ng antas ng permanenteng residente. Ano nga ba ang mga target para sa mga pansamantalang residente? Noong Marso 2024, inanunsyo ng Canada ang isang plano upang bawasan ang bilang ng mga pansamantalang residente sa 5% ng kabuuang populasyon sa susunod na 3 taon, kabilang ang mga pansamantalang dayuhang manggagawa at mga international na estudyante. Simula sa 2025, magkakaroon ang Canada ng mga target para sa mga pansamantalang residente na makuha ang bilang ng mga bagong manggagawa at estudyanteng dumarating sa Canada. Ang mga pagdating ng estudyante ay nakaayon sa naunang inihayag na cap. Ang mga pagdating ng mga manggagawa ay mula sa International Mobility Program at Temporary Foreign Worker Program. Dahil sa mga hakbang na inihayag noong Setyembre upang mabawasan ang pansamantalang residente, ang pansamantalang populasyon ng Canada ay bababa sa susunod na taon, habang mas maraming pansamantalang residente ang lilipat sa mga permanenteng residente o aalis ng Canada kumpara sa mga bagong darating. Partikular, kung ikukumpara sa bawat nakaraang taon, makikita natin ang pagbagsak ng pansamantalang populasyon ng Canada ng 445,901 sa 2025, 445,662 sa 2026, at susundan ng katamtamang pagtaas ng 17,439 sa 2027. Ang mga target para sa pansamantalang residente ay tinukoy sa pamamagitan ng pagsusuri sa maraming salik, tulad ng bilang ng mga individual na inaasahang aalis ng Canada sa bawat programa, tulad ng kapag nag-expire ang permit, mga individual na maglilipat sa pagiging permanenteng residente, mga rate ng pag-aproba para sa bawat programa, tinatayang mga rate ng renewal at iba pang mga salik. Sa makatuwid, ang mga kategoryang hindi kasama sa mga target para sa pansamantalang residente, ngunit kasama sa stock ng pansamantalang residente ay ang mga sumusunod: mga extension ng work o study permit o pagbabago ng katayuan mula sa loob ng Canada. Dahil binibilang ang katayuan ng isang individual ng higit sa isang beses, ito ay isinasama sa mga outflows. Mga seasonal worker na pumapasok at umaalis ng Canada sa loob ng parehong taon dahil hindi sila bahagi ng bilang ng populasyon sa katapusan ng taon. Mga tiga-angkin ng asylum na humingi ng proteksyon sa Canada dahil may karapatan silang ma-assess ang kanilang mga claim ayon sa batas, kaya hindi kontrolado ang dami gaya ng sa ibang programa.
bang nagdisenyo upang maabot ang 5% na target? Una, cap para sa mga international na estudyante. Nagpakilala ang IRCC ng taunang cap sa mga study permit para sa mga international na estudyante, kabilang ang karagdagang 10% sa pagbawas sa 2025 kumpara sa mga target ng 2024. Pangalawa, reforma sa Post-Graduation Work Permit Program or PGWPP. Hinigpitan ng IRCC ang mga kinakailangan para maging eligible sa PGWPP upang mas maayos na mai-align ang mga programa sa mga layunin ng immigration at mga pangangailangan ng merkado ng paggawa. Tatlo, reforma sa Temporary Foreign Worker Program. Nagpakilala ang Employment and Social Development Canada ng 10% cap sa mga employers na kumukuha ng mga Temporary Foreign Workers o TFW sa ilalim ng low-wage stream. Nag-anunsyo din ng dagdag na sahod kada oras para sa high-wage stream ng 20%. Paglimita sa work permit ng asawa ng mga temporary residents. Hihigpitan ng IRCC ang work permit eligibility ng asawa ng mga temporary residents at mga international students. Ano nga ba ang epekto ng mga planong ito? Asahan ang bahagyang pagbaba ng populasyon ng 0.2% sa 2025 at 2026 bago manumbalik sa paglago ng populasyon ng 0.8% sa 2027. Magdudulot ito ng pagbawas sa kakulangan ng pabahay ng 670,000 units sa katapusan ng 2027. Magpapatuloy ang matatag na paglago ng GDP at pagpapabuti ng housing affordability at pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Magpapatuloy ang matatag na paglago ng GDP at pagpapabuti ng housing affordability at pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Sadyang mabilis ang mga pagbabago sa batas ng immigration sa Canada. Isang paraan ng kahandaan ay ang pagkakaroon ng wasto at napapanahong impormasyon na angkop sa iyong kalagayan. Makakatulong ito upang magkaroon ng maayos na desisyon para sa iyong hinaharap dito sa Canada. Ano ang masasabi mo sa plano ito ng Canada na bawasan ang bilang ng mga temporary residents bilang tugon sa pangmalawakang pang-ekonomiyang plano ng bansa? Mangyaring ilagay ang comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video para updated din ang iba sa mga impormasyon tungkol sa immigration sa Canada. Nawa ang channel na ito ay maging isa sa iyong gabay para sa iyong immigration journey. Maraming salamat sa iyong panunood. Abangan ang mga susunod na video ng Project Maple TV.